Napahinto si Gun sa gitna ng kilos, nakatitig sa screen sa gulat, tinanong niya kung may system din si Slimy, at agad na napagtanto ang katotohanan. Si Slimy naman ay labis ding nagulat nang malaman na si Gun ay galing din sa ibang mundo. Umupo si Gun at ipinaliwanag niya na sa laban niya laban sa simbahan, ginamit niya ang isang noble phantom na tinatawag na Hope Coordinate upang tumawag ng kakampi. Doon na unawaan ni Slimy na hindi pala random ang pagdating niya sa mundong ito. Inamin din niya na masyado siyang mahina para iligtas si Nia, na pawang kasama niya sa guild. Tinanong niya si Gun kung paano siya tumulong. Tiniyak pa ni Gun na nagsimula rin siya sa wala matapos siyang matransmigrate, at nabuhay lamang sa tulong ng system. Sinundan niya ang gabay ng system, at paunti-unti niyang kinumplito ang mga quest. Dahil dito, unti-unti rin siyang lumakas. Ngunit binanggit ni Slimy na kahit papaano ay tao ito at may kakayahang gumamit at matuto ng mahika. Samantalang siya ay isa lamang organismo na may iisang skill, kaya hindi naging madali ang kanyang buhay hanggang ngayon. Pagkatapos, dahan-dahan tinanggal ni Gun ang kanyang helmet, at ipinakita na hindi siya tao. May dahilan kung bakit niya itinatago ang kanyang mukha sa isang armor. Dahil sa kuryosidad, tinanong ni Slimy kung anong lahi siya. Inamin ni Gun, isa siyang goblin, isa sa mga pinakakinamumuhiang lahi ng mga tao. Napapikit siya habang inilalarawan ni Slimy ang isang berdeng na nilalang, isang uri ng humanoid na hindi gumagamit ng karaniwang paraan ng pag-iisip, kundi sa ibang bahagi ng kanilang katawan. Karaniwan silang mainitin ang ulo at agresibo, at karamihan ay naninirahan sa ilalim ng lupa. Mahusay sila sa pagmimina at konstruksyon, ngunit sila ay pandak, pangit, at mahina. Kung tutuusin, hindi naman talaga siya mas magaling, pareho lang silang kaawa-awa. Mas gugustuhin pa niyang manatiling isang cute na slime kaysa maging isang pangit na berdeng halimaw. Sa halip, ipinakita ni Gun ang kanyang mukha, pino at kahawig ng isang elf. Casual niyang binanggit na nagdudulot nga ng problema ang itsura niya, pero hindi sa paraang iniisip ni Slimy. Nang makita niya ang kanyang itsura, nagulat si Slimy, at nagreklamo na hindi patas na ang isang goblin ay ganito kaastig. Ngunit binaliwala yun ni Gun ang pagiging astig, sabay sabing hahabulin siya ng mga tao kahit saan, samantalang ang maliit na katawan ng slime ay perpekto para makagalaw ng hindi napapansin sa bayan, pero patuloy ang pagrereklamo ni Slimy tungkol sa itsura, na kung bakit ang laki ng pagkakaiba sa paglalarawan sa kanila. Tumayo si Gun habang sinusuportahan ang kanyang sugatang braso. Binanggit niyang itinatag niya ang guild upang pag-isahin ang iba't ibang lahi, at nagbabala na nagpadala ang simbahan ng isang malupit na kabalyero, si Merlin, ang guildmaster ng Blue Hat Guild, at kailangan na nilang magmadali, dahil dito napatanong si Slimy kung ano ang kanilang pinagmamadalian. Iniabot ni Gun ang kanyang kamay, lumitaw ang isang system interface habang naghahanda siyang ilipat ang lahat ng kanyang mahika at kakayahang panlaban. Kinumpirma ng system ang koneksyon, at sabik na tinanong ni Slimy kung agad ba siyang magiging napakalakas dahil dito. Ipinaliwanag ni Gun na nahulog siya sa isang patibong na itinakda ng Papa, habang ang matandang mula sa Holy See ang kumokontrol sa lahat. Ubos na ang kanyang lakas, kaya kailangan si Slimy ang magpatuloy ng laban, dahil nawasak na niya ang mga trump card na naipon ng mga pari, magiging mas mapanganib na ang daan sa hinaharap. Habang nagda-download sila ng mga kasanayan, napatanong si Slimy tungkol sa simbahan at sa Santo Papa, kung ano ang ginawa ng mga ito para kamuhiin niya sila, gayong hindi naman ito isang nakakabagot na lugar tulad ng paulit-ulit na pag-ikot sa mundo. Itinuwid siya ni Gun, ipinaliwanag niyang kontrolado na ng simbahan ang mundo, at ang tunay nilang layunin ay ialay ang lahat ng buhay dito upang magsilbing enerhiya para sa mga nilalang na gustong umakyat sa mas mataas na universo. Nabigla si Slimy sa laki ng plano, nagtanong siya kung paano yun posible. Sinimulang ikwento ni Gun ang kanyang nakaraan. Ipinanganak siyang isang batang goblin, nasa pinakailalim ng lipunan, lumaki sa mga minahan kung saan ang mabuhay ay nangangahulugang kumain ng tira-tira at kung anong mahanap. Sa edad na 5, nagising ang kanyang system, na nagbigay sa kanya ng kapangyarihang patayin ang mga goblin na nang-aapi sa kanya. Sa kanyang alaala, isang batang Gun na nababalot ng dugo ang nagtatanong kung sino talaga siya, ngunit alam niyang ang kanyang kaluluwa ay palaging tao. Ipinagpatuloy niya na iniligtas niya ang mga babaeng bayani na nakakulong, at tinulungan silang makabawi gamit ang isang kakayahang tinatawag na dual cultivation. Sumang-ayon si Slimy na kahit may katawan siyang slime mold, naniniwala siya na tao pa rin ang kanyang kaluluwa. Ngunit bigla niyang naintindihan kung ano talaga ang ibig sabihin ng kakayahang yun, dahil ang sa kanya ay tinatawag na decomposition. Medyo naiilang, ipinaliwanag ni Gun na may kinalaman yun sa pakikipagtalik,
at ikinumpara ito sa sarili niyang halos walang kwenta ang kanyang kakayahan kaysa kanyang decomposition, walang pag-aalinlangang kinumpirma yun ni Gun, inaming nakakapagod ang kakayahan, at sinabing naiinggit pa nga siya kay Slimy. Ipinaliwanag niya na ang pakikipag-partner sa iba't ibang klase ay nagpapalakas ng iba't ibang stats, ang mga mandirigma ay nagpapataas ng kanyang sigla, ang mga mage ay nagpapalakas ng kanyang mahika, at napakalaki rin ng nadagdag sa experience. Ginamit niya ang lakas na yun upang protektahan sila at bumuo ng mga pamilya, dahil gusto niya ng mas ligtas na kinabukasan, dinala niya silang lahat sa Royal Capital. Pagkarinig nito, sumabog sa selos si Slimy, inakusahan si Gun na nagyayabang tungkol sa kanyang love life. Biglang nagbago ang tono, nabasag ang boses ni Gun habang sinasabi niyang ang paglipat sa capital ang naging pinakamalaking pagkakamali na nagdulot sa pagkawala ng kanyang mga asawa at anak. Isang mabigat na presensya ang biglang sumingit sa proseso ng paglipat, 12% pa lamang ito nang dumating si Merlin, ngayon ay nasa loob ng isang napakalaking katawan na kahawig ng ibon, inanunsyo niyang sa wakas ay nahanap na niya si Gun. Agad naramdaman ni Gun ang panganib, ngunit sa isang iglap, nagbago ang lahat, isang napakalakas na bugso ng hangin ang tumama sa kanila, na parang umiwas sa kanilang mga katawan, at nagkapira-piraso si Slimy. Sumunod si Merlin sa pamamagitan ng pagcast ng Abyss Magic, Circle of Wind's Demise, na lumikha ng isang napakalaking buhawi na sumira sa kagubatan. Nang hamupa ang pagkawasak, kalmadong nakatayo si Merlin sa gitna ng isang malaking bunganga, sa matinding puwersa makikita sa paligid ang wasak na kagubatan. Tinukso niya si Gun, sinasabing alam niyang isa itong goblin at gusto niya itong hulihin para sa eksperimento, kahit labag sa utos na patayin ito. Binanggit pa niya si Kido Yelawa, tinatanong kung paano nito natalo ang isang hindi namamatay na halimaw. Mula sa mga guho, bumangon si Gun habang nagbabala ang system na wasak na ang kanyang baluti at iminungkahing umatras, pinatahimik niya ang babala. Napansin ni Merlin na parang may kinakausap itong hindi nakikitang interface, at nagbiro pa na aangkinin niya ang system kapag nakuha niya ang katawan ni Gun. Habang dumudugo, napagtanto ni Gun na isa palang demonyo si Merlin, at ang hindi namamatay na halimaw ay bunga ng mga baluktot na eksperimento. Binaliwala iyon ni Merlin, sinasabing walang halaga ang buhay ng tao, biglang may mga batong nababalutan ng slime na lumipad papunta sa kanya. Madali niya itong nahuli, halos hindi man lang tumingin. Sa di kalayuan, nagulat si Slimy habang pinagmamasdan ni Merlin ang mga bato na hawak niya. Habang nangyayari yun, nakaramdam siya ng awa kay Gun, dahil ito na lamang, isang mababang antas na halimaw, ang natitira niyang maipapakita. Gamit ang isang titig, pinako niya si Slimy sa lugar, parang sinusuri ang buong pagkatao nito. Samantala, naramdaman ni Slimy na hindi niya maigalaw ang kanyang katawan, para bang hinuberan siya, at lantad na lantad ang kanyang kabuuan. Napansin ni Merlin na may mali, kaya napalingon siya, doon niya napagtanto na naloko siya ng isang panlilinlang, at nagtaka kung saan ito tatakas. Sa sandaling yun, bumagsak si Gun mula sa itaas at naglunsad ng kontra-atake gamit ang Physical Arts, Weak Point Break. Agad tumugon si Merlin, nagcast ng Geometric Inferno, at ikinulong si Gun sa loob ng isang napakalaking kubo ng apoy. Habang pinapanood ang apoy, napaiyak si Slimy, kumbinsidong ito na ang katapusan ng kanyang kakampi. Ngunit ngumiti si Merlin, inaamin ang panganib, ngunit tiwala na hindi magbabago ang resulta. Kahit ang pisikal na pakikipaglaban ang tunay niyang kahinaan, hindi niya ito bibigyan ng pagkakataong makalapit. Ngunit sa sandaling yun ginamit ni Gun ang kanyang suntok upang wasakin ang kapangyarihan ni Merlin palabas ng apoy, gumana ang kanyang teknik kahit laban sa mahika, at nabasag ang spell. Napatitig si Merlin sa pagkabahala habang inunat ang kamay ni Gun sa apoy patungo sa kanya. Mahigpit siyang kinapitan ni Gun sa leeg, at ibinagsak sa lupa habang idineklara na sa wakas ay nahuli na niya ito. Napapalibutan ng apoy, sinabi ni Gun na kahit ikamatay niya ito, sisiguraduhin niyang madadami si Merlin. Kumislap ang system screen, ipinapakitang isang punto na lang ang natitirang buhay niya mula sa napakataas na halaga. May lumabas na abiso, na-activate ang Desperate Struggle State, sa loob ng 1 minuto, mananatiling 1 ang HP niya kahit gaano kalaki ang matanggap na pinsala. Mahinang nagsalita si Gun habang ina-activate ang isang kakayahan, ang Final Accord. Agad na nag-react si Merlin, namilipit ang kanyang mukha, lumitaw ang hindi normal na matatalim ng ngipin habang sumabog ang boses niya, sinisigawan si Gun na tumigil at tinatanong kung naiintindihan ba niya ang kapalit ng paggamit ng kakayahang yun. Isa pang system window ang lumitaw, puno ng agarang babala, ipinaliwanag nito na kakanselahin ng Final Accord ang Desperate Struggle,
ibabagsak ang HP ng host diretso sa 0, at tuluyang buburahin ang katawan at kaluluwa nito. Pinayuhan ng system na pag-isipan itong mabuti. Ngunit hindi nagdalawang isip si Gun, habang pinipigilan si Merlin sa gitna ng lupa. Inactivate pa rin niya ang spell, isang napakalaking berdeng at dilaw na magic circle ang sumiklab sa ilalim nila, bamahan ng marahas na enerhiya sa buong paligid. Simple lang ang sinabi niya, hindi na mahalaga. Sumigaw si Merlin habang hinahatak palabas ang kapangyarihan mula sa kanya. Ang asul na liwanag ay napunit mula sa kanyang mga mata at bibig, habang paulit-ulit na umuugong ang tunog ng pagkuha ng enerhiya. Sa gitna ng kaguluhan, nanatiling kalmado si Gun, habang dahan-dahan naglaho ang kanyang katawan. Nagpadala siya ng huling system message kay Slimy, humingi siya ng paumanhin, ipinaliwanag na ito na lamang ang natitirang paraan para tuluyang mapuksa si Merlin. Sinabi niya kay Slimy na nasa kanya na ngayon ang responsibilidad na iligtas ang mundo, at nagbabala na huwag kailanman magtiwala sa simbahan. Napatitig si Slimy, na umiiyak, nabigla at hindi makapaniwala. Nakiusap siya kay Gon na huwag gawin ito. Tinatanong kung paano niya may liligtas ang mundo bilang isang simpleng slime, kung kahit si Gon na napakalakas ay hindi nagawa. Pero sa oras na yun ay unti-unting naghiwa-hiwalay ang katawan ni Gon sa mga kumikislap na partikulo. Umabot ang kanyang boses kay Slimy sa huling pagkakataon, sinabihan siyang maniwala sa sarili, at ibinunyag na ang tunay niyang papel ay ang magsilbing tagapagpatawag kay Slimy sa mundong ito. Sumabog ang magic circle sa isang nakakasilaw na liwanag. Nang maglaho ang liwanag, wala na ang bilog, napalitan ito ng mga rune na nakaukit sa bato. Sa ilalim ng nabiyak na bato, makikita si Slimy sa ibabaw. Lubos na nagbago ang paligid, isa na itong tigang na lupain ng basag-basag na bato, habang umaangat ang singaw mula sa baluti ni Gun. Tumingin si Slimy pababa, tahimik na umiiyak, at binigkas ang pangalan ni Gun. Sa itaas, nananatili pa rin si Merlin sa himpapawid. Mula sa ibaba, pinanood ni Slimy habang sumisigaw ito ng galit, sinisisi si Gun at nagngangalit na nabigo ang buong misyon. Sa isang madilim na kawalan, nakahanay ang magkakaparehong kandilang babae na walang mukha, tahimik na nakatayo, isa lamang sa pinakakaliwa ang patuloy na nagliliyab ng maliwanag, ang iba ay patay na. Sa kalangitan, lumulutang si Merlin sa wasak na kalagayan, mukhang pagod at hindi matatag ang kanyang katawan. Habang nagsasalita, sinabi niyang 5 sa mga life candle na nag-uugnay sa kanya sa magulong universo ang namatay na. Mapait niyang idinagdag na ang natitirang sisidlan para sa kanyang pagbaba ay ang labi ng isang mahina at bumagsak na banal na halimaw. Ngunit bago pa siya makapagsalita pa, isang napakalakas na bugso ng dilaw na slime ang sumugod paitaas at dumiretso sa kanyang mukha. Bakas sa mukha ni Slimy ang galit habang dumura, at matalim na tumitig sa kanya. Lumitaw ang system notice, HP-50, sinabihan niya si Merlin na tigilan ang walang kwentang sinasabi, at idineklara na ipagpapatuloy niya ang kagustuhan ni Gon, at tatapusin ang isang matagal ng utang na may kaugnayan sa isang babaeng nakilala niya kanina. Habang ang bahagi ng katawan ni Slimy ay lumubog sa lupa, mabilis siyang nagdesisyon, nag-iwan siya ng isang clone bilang insurance, handang ilipat ang kanyang kamalayan doon kung sakaling lumala ang sitwasyon. Sa susunod na sandali, sumugod si Slimy sa mukha ni Merlin at kumalat sa isa nitong mata. Natarante si Merlin, nagtatakang kung isa bang natitirang contract monster na inihanda ni Gun ang slime. Ngunit mabilis na napalitan yun ng galit, idinaklara niyang papalitan ni Slimy si Gun at siya ang tatanggap ng lahat ng kanyang puot. Biglang umikot ang mga makukulay na singsing ng liwanag sa paligid ni Slimy habang na-activate ang isang atake, kinilala ito ng system bilang Beetle Magic Devolution Ray. Ngunit walang nangyari habang nalilito siya sa kanyang nararamdaman. Galit naman na patitig si Merlin sa resulta, hindi makapaniwala kung bakit walang epekto. Sa loob-loob niya, napagtanto niyang maaaring ang kanyang malubhang na pinsalang kaluluwa ang dahilan kung bakit hamina ng husto ang kanyang mahika. Umiikot ng marahas ang enerhiya sa paligid niya habang sumisigaw siya na hindi ito katanggap-tanggap, ipinagmalaki niyang bilang pinakamalakas na magician ng kaharian, imposible na mahirapan siya laban sa isang mababang uri ng halimaw. Agad na nagpalawak si Slimy ng napakaraming galame, tahimik na hinahanap ang tamang kakayahan, napagtanto niya na halos ubos na si Merlin, at higit sa lahat, wala itong ideya tungkol sa kanyang nakatagong opsyon, sinamantala ni Slimy ang pagkakataon para umatake ng walang babala. Ngunit mula sa wala, isang ibong kahawig ng ahas ang sumalpok kay Merlin, na nagpalipad sa kanya paatras na ikinagulat ni Slimy, sa matinding impact, malakas siyang bumangga sa isang malaking bato, at halos magkawatak-watak ang kanyang katawan habang sumabog ang dugo sa hangin. Sumunod ang kanyang bagbog at dagwang mukha, habang nagmumura siya at nagtataka kung anong klaseng nilalang ang kaharap niya ngayon.
nanumpa siya na kung makakabalik man siya sa simbahan at magkaroon ng oras para makabawi, gagawin niyang puro guho ang buong latian na kagubatan. Sa malapit, nagsimulang magliwanag ng malakas ang ibong ahas, tumingala ito, nag-iipon ng kapangyarihan, habang inanunsyo ng system, Pseudo Dragon's Breath isang high-tier magic. Kasunod nito, nagbuga ito ng malawak na agos ng apoy na hamagod patungon kay Merlin. Nang tumama ang kapangyarihan, napasigaw si Merlin sa matinding sakit habang patuloy siyang tinutupok ng apoy. Sa di kalayuan, pinanood ni Slimy ang lahat, ang karumal-dumal na pagsunog ng halimaw kay Merlin. Samantala, ikiniling ng ibong ahas ang ulo nito, nakatitig sa sunog na katawan ni Merlin. Sa sumunod na eksena, ikinagulat ni Slimy ang kanyang nasaksihan nang biglang kinain ng halimaw na ibon ang labi ng katawan ni Merlin. Habang dahan-dahan niya itong nilulunok, unti-unti namang lumiliwanag ang kanyang katawan hanggang sa tuluyan itong nagningning ng matindi sa paligid. Tumulo ang malamig na pawis ni Slimy nang mapagtanto niya na ang halimaw ay dahan-daang nagbabago at tuluyang nag-evolve sa isang napakalaking nilalang, ang dating Snake Secretary Bird ay naging isang Feathered Serpent Dragon. Matapos ang ebolusyon, ibinuko nito ang kanyang malalaking pakpak at saka lumipad palayo sa kinalalagyan ni Slimy, na nag-iwan lamang ng malakas na hampas ng hangin sa paligid. Tumingala si Slimy, tuluyang natigilan, hirap siyang makapagsalita habang unti-unting naglaho sa itaas ang ibong ahas. Sunod-sunod na lumilitaw ang mga system screen, at halos puro bigo ang natatanggap ni Slimy, natigil ang skill transfer sa 37% bago tuluyang naputol ang koneksyon, ang super magic ay hindi gumana, elemental resistance, wala rin, divine arts, unions, dimensional boosts, isa-isang nabigo, laging may parehong dahilan, kulang sa magic power, o hindi sapat ang katawan niya para tanggapin ang mga iyon. Habang malungkot si Slimy sa pagkawala ni Gon, may natanggap din siyang iba't ibang kasanayan. Sunod-sunod na lumabas ang mga bagong notification, na-unlock ang forging skill, medical knowledge, at cooking skill, bahagyang napunan din ng encyclopedia at map atlas, kahit papaano, nakatulong yun. Umiiyak siya dahil bigla niyang naramdaman na mas mabuti pa ang maging isang simpleng maliit na slime na walang inaalala. Kahit pa marami na siyang bagong kakayahan, hindi pa rin niya maramdaman ang tunay na saya. Inactivate ni Slimy ang search, at tumugon ang mga nagkalat na labi sa paligid. Unti-unting nagtipon ng mga piraso ng armored ni Gon, hinahatak papunta sa ilalim ng mga galami ni Slimy. Sinubukan ni Slimy hubugin ang sarili sa anyong mas kahawig ng tao gamit ang mga baluti ni Gon, hanggang unti-unti itong nabuo sa kanyang katawan. At habang nangyayari yun, ipinaalala niya sa sarili na hindi siya pwedeng magpabaya, kailangan niyang ipagpatuloy ang legacy ni Brother Gon, dahil kung matutuloy ang plano ng simbahan na isakripisyo ang mundo, walang makakaligtas. Patuloy niyang pinatatag ang anyo, pinupuno at pinagdudugtong ang bawat bahagi sa kamay hanggang sa paa, hindi man perpekto, sapat na ito. Iniisip niya na kahit wala siyang tunay na katawan, kakayanin niya itong kontrolin. Ngunit nang subukan niyang gumalaw, agad itong nanginig. Naging mahirap ang pagtayo, at isang maling galaw lang ay nagpagulo sa lahat. Sinubukan niyang itama, pero napakahirap ng koordinasyon, kapag inasikaso niya ang isang bahagi, nawawala naman ang kontrol sa iba. Sa huli, bumigay ang estruktura at bumagsak sa lupa. Nang lumabas siya sa baluti, nagpa siya si Slimy na tumigil muna, mas ligtas ang magtago, lalo na't walang kasiguraduhan na hindi na magpapadala muli ang simbahan ng mga tao. Inimbak niya ang mga kaya niyang ilagay sa kanyang slime space. Isa sa mga nakuha niya ay isang piraso ng armor, ayon sa appraisal system, gawa ito sa Lockforged Stone, dinisenyo para sumalo ng karamihan sa pisikal na pinsala, at pinatibay mismo ni Gon. Kalaunan, gumalaw si Slimy sa kagubatan bilang isang slime, pinoproseso ang lahat ng nangyari sa loob lamang ng isang gabi. Sa loob ng punong kahoy ng kanyang tahanan, parang overloaded ang isip niya, kaya binuksan niya ang encyclopedia at map atlas para ayusin ang mga impormasyon. Lumitaw sa mapa ang polar ice fields, ang royal capital, malalalim na lambak, bundok, at mga abandonadong minahan. Sa ngayon ay nasa swamp forest siya, at isang bagay ang naging malinaw, napakalawak ng mundong ito. Sumunod ang iba pang impormasyon mula sa system, may mga portal na itinayo ang royal capital sa iba't ibang rehiyon, na nagpapahintulot sa paglalakbay. Ang simbahan ang may kontrol sa lahat ng ito, kailangan dumaan sa kanila ang mga adventurer, at mabigat ang buwis, kalahati ng mga nakukuha ay napupunta sa simbahan. Agad niyang naisip na kung makakahanap siya ng portal, maaari siyang direktang makarating sa royal capital, malinaw na ang ruta,
ngunit alam niyang hindi matalinong magmadali habang mahina pa siya. Sa ngayon, ang tanging sandigan niya ay isang sirang high-level gear at kung anumang resources ang kaya niyang makuha. Napunta ang atensyon niya sa isang katawan, ang babaeng si Nia. Tinitigan niya ito sandali. Tahimik na pinag-iisipan kung ano ang susunod na hakbang kung kailangan ba niya itong i-decompose. Napatitig siya sa umiilaw na kabute at malungkot niyang binanggit na kahit itago pa niya ito, imposibleng maibalik pa niya ito sa dati, kaya't mas mabuti pang hayaan na lamang itong maglaho kaysa unti-unti itong mabulok. Dahil dito, nagdesisyon si Slimy na i-decompose ang katawan ni Nia. Binalot niya ito ng kanyang slime mold hanggang tuluyang masakop ang buong katawan nito. Habang nangyayari yun, tila nakita niya si Nia na masayang nagpapaalam sa kanya. Samantala, si Slimy naman ay tahimik na nalulungkot, tila umiiyak habang nagpapaalam din. Pagkatapos noon, naging determinado si Slimy, sinabi niya sa sarili na kahit slime mold na lang ang matitira sa kanya, sisiguraduhin niyang siya mismo ang magwawakas sa masamang simbahan, walang atrasan, walang shortcut. Mabilis na tinapos ng system ang proseso, decomposition confirmed. Tumaas ang kanyang experience, mula level 49 ay naging level 50, nakakuha rin siya ng enhancement points at isang bagong skill, domination, agad itong nag-sync sa kanyang natural traits at nag-evolve kasama ng central command, naging parasitic domination. Nang sumikat ang araw sa swamp forest, tahimik na nakadapo ang isang pulaka sa ibabaw ng water lily. Bigla itong nakaramdam ng panganib sa paligid. Sa isang iglap, umatake si Slimy gamit ang kanyang plasmodial barrage, ngunit nagawa pa itong maiwasan ng palaka. Ngunit hindi doon natapos ang pag-atake, sunod-sunod na pinakawalan ni Slimy ang kanyang plasmodial barrage patungo sa palaka, sa pagkakataong yun, wala na itong oras para makaiwas. Tinamaan ang iba't ibang bahagi ng katawan ng palaka hanggang sa bumagsak ito sa lupa, walang malay. Nag-abiso ang sistema na natalo niya ang target at nakakuha siya ng experience points. Ngunit sa nangyari, humingi ng paumanhin si Slimy sa palaka, sinubukan lamang niya ang kanyang bagong kakayahan. Ipinaliwanag ng system ang kakayahan, ang parasitism ay ang pagpapadala ng slime cluster sa loob ng katawan ng target upang kontrolin ang neural network nito, ang domination naman ay ang ganap na pagkontrol, na ginagawang parang puppet ang katawan na sumusunod sa utos. Napansin ni Slimy na mula nang may sama ang data ni Brother Gon sa encyclopedia, mas detalyado na ang mga paliwanag ng system, at mas naging madali ang lahat. Una, pasukin ang bangkay gamit ang slime mold, simple lang, bumuhos ang slime sa katawan ng palaka. Inactivate niya ang skill, mabilis itong kumalat sa loob ang parasite, bumalat sa lahat hanggang tuluyang masakop. Makalipas ang ilang sandali, kumilos ang paa ng palaka. Agad itong bumangon at tumalon muli, ikinagulat ni Slimy na tila bumalik ang buhay ng palaka. Kinumpirma ng system ang tagumpay, isang swamp frog corpse puppet ang nakuha, ngunit may limitasyon, naabot na niya ang kasalukuyang control limit, kaya kailangan niyang i-level up ang skill para makontrol ang mas marami. Habang pinagmamasdan ang palakang gumagalaw ng mag-isa, napagtanto ni Slimy na automatikong pinapagana ng parasitism ang basic movement. Ang susunod na hakbang, domination, nag-focus siya. Naghahanda na ilipat ang kanyang kamalayan papunta sa slime cluster sa loob ng katawan upang tuluyang makontrol ito. Napagtanto ni Slimy na talagang nailipat na ang kanyang kamalayan sa isang bangkay ng palaka, sa tulong ng Dominion. Isang system window ang lumitaw sa tabi ng dating swamp frog, system, corpse puppet swamp frog, durability, 0%, available skills, charged strike, tongue fist, pounce bite. Napansin ni Slimy na may kasama pang introduction tungkol sa species, na kinawili niya sandali bago muling ituon ang pansin sa durability. Ipinaalala niya sa sarili na dahil isa na itong bangkay, makatwiran lang na 0 ang durability, wala na itong HP. Mula sa mababang perspektibo ng palaka, napakalaki ng itsura ng kagubatan, napansin ni Slimy na napakalawak ng field of vision, at naisip niyang ganito siguro makita ng isang swamp frog ang mundo. Para sa kanya, kakaibang mahiwaga ang pakiramdam. Tiningnan niya ang mga kamay ng palaka at napagtanto na dahil nasakop niya ang lahat ng nerves nito, nakuha rin niya ang muscle memory. Para bang ginagamit lang niya ang sarili niyang katawan, wala nang kailangang pag-adjust. Pagkatapos, may naisip siya, napagtanto niyang kapag ginawang puppet ang isang katawan, ang kanyang pangunahing slime body ay lilipat sa automatic mode, aminado siyang medyo delikado yun, lalo na sa aktwal na labanan. Sinabi niya sa sarili na kailangan muna niyang manatiling nakatago bago kumilos. Ngunit sa sandaling yon, binitawan muna niya ang seryosong pag-iisip, gusto lang niyang subukang kontrolin ang bagong katawan.
Bigla niyang napansin ang isang putakti na lumilipad, agad niyang ginamit ang kanyang bagong kakayahan na tinatawag na tongue feast. Kinain niya ito at nakaramdam siya ng interes, at naging masaya siya sa kanyang ginagawa, dahil dito, gusto niyang subukan ito sa ibang lugar. Kaya agad siyang tumalo ng mabilis at lumipat sa ibang lugar. Habang gumagalaw sa kagubatan, may nakita itong isang suso, tinawag niya ito, sinabihang huwag tumakbo, at agad na sumugod habang ginamit niya ang kanyang kakayahan na pounce. Ngunit biglang nag-glitch ang system, signal weak, disconnected. Dahil sa nangyari bumagsak ang palakas sa lupa, kaya bumalik ang kamalayan ni Slimy sa kanyang slime body. Tansya niya ay mga 30 metro ang layo, doon niya napagtanto na hindi siya maaaring lumayo ng sobra kapag kinokontrol ang parasitic puppet. Biglang nagulat si Slimy nang biglang bumangon ang palaka, nakalawit ang dila nito. Pagkatapos, bigla na lang itong tumalon-talon sa paligid, nagtaka siya kung paano ito nabuhay muli. Doon na unawaan ni Slimy ang nangyayari, hindi ito muling nabuhay at inilarawan niya ang nangyayari. Kaya ipinaliwanag niya na ang kanyang pangunahing katawan ay parang signal transmission station, kapag masyado siyang lumalayo habang aktibong kinokontrol ang puppet, napuputol ang koneksyon dahil humihina ang signal. Sa kabilang banda, kapag malapit lang ang puppet sa kanyang katawan, pumapasok ito sa automatic mode, at kumikilos base sa instincts nito noong buhay pa ito. Muling umatake ang palaka ngunit hindi ito tumama. Doon napansin ni Slimy na hindi gaanong matalino ang automatic mode. Nagpasya siyang huwag nang masyadong isipin ito, tinawag niya pabalik ang frog puppet at itinago ito sa kanyang storage space. Pagkatapos, naalala niya ang snake bird na nakasalubong niya kanina, ayon sa kanyang loika, kung matatalo niya yon, maaari rin niyang i-parasite ang bangkay nito. Naging malikot ang kanyang imahinasyon, iniisip niyang sakyan ang isang malakas na snake bird habang lumilipad sa himpapawid. Kung makokontrol niya ang isang high-level magic beast, napakalaking tulong nito. Naipaliwanag niya sa sarili na maaari siyang bumuo ng isang malakas na parasitic army upang labanan ang tinatawag na masamang Holy See. Natuwa siya sa ideyang yun. Sa ngayon, nagpasya muna siyang maghanap ng mas magandang target. Lumundag si Slimy sa swamp, maayos na dumudulas sa ibabaw. Bigla na lang, may sumabog na bugso ng tubig mula sa ilalim at tumama sa kanya at nabawasan ang kanyang health point sa 70. Bumagsak siya pabalik, naiinis. Hinanap niya kung sino ang may lakas ng loob na umatake sa kanya ng palihim. Habang dinudugtong niya ang kanyang katawan, naisip niya na ang stinky crab ang tumira sa kanya, kaya naisip niya na ito ang perpektong material na nasa kanyang harapan, nakatipid siya ng oras sa paghahanap. Tiningnan niya ito ng mabuti at napansin niyang isa pala itong pufferfish, hindi alimango. Nagreklamo si Slimy, parang lahat na lang ay tinuturing siyang madaling biktima. Pagkatapos, ipinahayag niya na ipapakita niya ang lakas ng isang level 50 low-ranking monster lord. Habang naiinis si Slimy sa nangyayari, agad namang naglunsad ng pag-atake ang pufferfish gamit ang kanyang water gun. Ngunit nagawa niyang makailag sa mabilis na pag-atake, kaagad naman siyang nag-counterattack at ginamit ang kanyang kakayahan na plasmodial barrage. Sa sandaling tumama ito sa pufferfish, agad itong tumalon sa kabilang bahagi ng tubig upang makaiwas. Nakita ni Slimy na mabilis itong lumalangoy sa ilalim ng tubig. Nainis siya at napagtanto na ang kanyang kalaban ay umatake at agad na tumatakas, napagtanto rin niya na hindi ito ganoon kadaling talunin. Dahil dito, ginamit niya ang kanyang kakayahan na morph net at ipinalawak niya ito sa ilalim ng tubig. Isang nagbabagong lambat ang kumalat at nahuli ang tumatakas na nilalang. Habang hinihigpitan niya ito, mas marami pang pufferfish ang nadamay sa laban. Kaya nag-abiso ang system na natalo niya ang target at nakakuha siya ng experience points. Humanga si Slimy, mas marami pala sila kaysa inaasahan niya. Idinagdag niya sa kanyang inventory ang pufferfish na naging parasitic puppet niya, at makikita sa system window ang kanyang mga kakayahan. Hindi kalayuan, may isang malaking swamp crab na gumagalaw sa ilalim ng isang puno, umakyat si Slimy at pamwesto sa itaas nito. Walang pag-aatubili, bumagsak siya pababa sa likod ng alimango. At agad niyang kinalat ang kanyang slimy mold na katawan sa buong katawan ng alimango. Pagkatapos pumasok si Slimy sa mga siwang ng shell nito at nagsalita, kung gusto raw siyang itapon, kailangan muna siyang harapin. Pumasok siya sa mga butas ng carapace at tuluyang sumiksik sa loob. Dahil dito, nagawa niyang talunin ang alimango at nakakuha siya ng experience points. Agad din niyang ginamit ang kanyang kakayahan na parasite, pagkatapos, ginamit niya ang kanyang dominion na kakayahan, at dahil dito ay naging parasitic puppet niya ang swamp crab, at sinuri ni Slimy ang mga kakayahan ng swamp crab sa kanyang system window.